Ito naman tungkol sa traffic, update sa dry run ng zipper lane sa Katipunan Avenue at mga paghahanda sa mabigat na trapiko sa papalapit na holiday season. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng Metro Manila Development Authority or MMDA. Attorney Nunez, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po ma'am at magandang tanghali po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Attorney, umpisa na natin yung dry run ninyo dyan sa zipper lane sa Katipunan Avenue dito po sa Quezon City. Nabawasan po ba ang traffic during rush hour? Yes ma'am, we had the dry run ng aming zipper lane dyan sa Katipunan po. It started last September 21. And so far po, tapos lang ng meeting namin ng lahat ng ating traffic heads. Maganda naman po ang feedback. So, patuloy pa rin po namin ini-implement ito kasama po ang local government unit ng Quezon City at ang kanilang traffic and transport management team. Okay, sir. Ano po yung mangyayari matapos ang dry run? Do we expect a full implementation ng zipper lane tuwing rush hour po? Yes, ma'am. For now, nakita naman po even ng parents ng ibang estudyante, maraming magandang feedback at nakita naman nila. And by next week, ang Quezon City po nag-suggest po sa other side naman yung galing sa Commonwealth, galing sa Luzon. Baka next week po magkaroon din kami ng dry run sa kabila naman ng zipper lane papunta sa may Miriam. So ipapaano namin yan, we'll make advisory kung kailan talaga finally magkakaroon ng zipper lane sa kabila naman po. Attorney, mula Katipunan Avenue southbound, paglagpas po ng Aurora Boulevard, kadalasan po ang congestion dahil sa bottleneck. Ano po ang solusyon na inyong pinag-aaralan dito? Pati na din po yung papuntang White Plains at Libis. Yes, ma'am. Actually, sa meeting namin kanina, may mga kakausapin ho kaming private individuals and companies na kung pwedeng mabuksan, especially yung galing Marikina and Antipolo, instead na dun sila sa Katipunan kakanan, na kung pwedeng magbukas at may mabuksan doon na magpapasok sa Ateneo para ma-decongest din yung galing sa Aurora papasok ng Katipunan. So yan po, isa sa mga inano namin to coordinate with private individuals and companies if that would be feasible and possible na mabuksan. And then in coordination din po ng schools. Attorney, dahil po tuloy-tuloy yung pag-uulan, ano naman po yung ginagawa ng MMDA sa problema ng pagbabaha sa ilang major roads po, especially sa Metro Manila na talagang isa ring cause ng napakabigat na trapiko po? Kanina sa meeting, we called the attention of all the heads na kapag alam na nila yung panahon, they have to check yung mga drainage kung talagang may mga nakabara and to call the command center para ma-inform ang aming flood control team. Before pa umulan, kung may nakita silang mga bara, dapat ma-inform na kaagad, hindi yung kapag umulan at tumaas ang tubig, saka lang pupuntahan at aalisin. So we have to be proactive. Yun po yung pinag-usapan namin kaninang umaga. We had a meeting with all the district and unit heads. Kasama ho namin si GM Popoy Lipana at ang aming Assistant General Manager for Operation, Jello Vargas. Sa ibang usapin naman po, Attorney, bukod po sa EDSA, ano-ano pa pong mga lugar o kalsada ang pinag-aaralan ngayon ng MMDA dahil sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko sa darating na holiday season? Yes, ma'am. Alam naman natin yung mga major thoroughfares, hindi lamang EDSA. Sa C5 may mga malls, dito sa Quezon City, lalong-lalo na sa Balintawak, sa Commonwealth,
at other major thoroughfares, yun po ay aming babantayan, lalong-lalo na ngayong darating na Kapaskuhan. Alam natin na maraming dumadayo dito sa Metro Manila during the Christmas season, and pinag-aaralan din ho namin na i-extend ang working hours ng aming mga field personnel, ang aming traffic enforcers, na instead na hanggang 10 p.m. lang, kung pag-aralan namin na i-extend sila at least up to 12 midnight para kahit alas 12 ng gabi, may makita pa rin tayong mga enforcer sa kalsada during this Christmas season lamang. Ito po, Attorney, posible bang magpatupad ng iba pang traffic scheme ang inyong pamunuan upang maibsan yung traffic kasi medyo lumalala na rin po talaga, especially kapag umuulan? Definitely, ma'am. We will, do our best na magkaroon ng mga initiatives, especially on traffic schemes, kung ano yung may kakabubuti namin, at kasama rin ho namin ang traffic engineering na patuloy na nag-aaral at gumagawa ng pagsisiyasat sa kung anong mga dapat i-adjust na mga traffic scheme para mapaluwag ang ating daloy ng trapiko. Attorney, mensahe o paalala nyo na lang po sa mga motorista? Yes, alam naman ho natin ngayon kapag maulan at rush hour, talaga hong hindi maiwasan na bumagal ang daloy ng trapiko. Kami ho sa hanay ng MMDA patuloy na ginagawang aming makakaya para maibsan yung flooding and also to manage the traffic, especially kapag malakas ang ulan during rush hours. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA.